the fans. Yeah! Cherie Ray! Yeah! Yung mama ko kasi, Tito Boy, manicurista siya. So yung mga customers niya, mga balikbayan, pinapapunta niya ako doon, tapos bibigyan ka 30 pesos niya. Habang nagmamanicure ang mama? Yes, and then pinupuntahan kami sa bahay. Pwede si, yung anak mo may amateur singing contest. Hindi kami yung pupunta, kami pinupuntahan. Para pakatay ako sa amateur singing contest. Kahit yung bata ako, may time kasi na ayaw ko. Oh. So, they really pushed me. Sige, kukutin kita. I was 17, trying to be 18 that time. Oo. Kasi, parang gusto ni Mama lang na, gusto ng director ko sa theater na mag-try ako sa lounge. Kasi mas more exposure, maganda exposure sa hotel. So, I was with a jazz band. Hindi naman ako kumakanta ng jazz sa jazz band. So I sang there. And then, yun yung pa-in-audition ko mga Broadway songs. Jazz band. Pero kinuha ka? Kinuha ako bilang masyado lang daw akong bata. Bilang isang competitive na, singer. And I was alone. I was alone that time. Wala akong family that time. Ito boy, for that journey for 6 months ha, mag-isa ako sa hotel na sponsor. Eh syempre, naiwan ko yung pamilya ko. Naiwan ko yung anak ko din that time. Alam mo yung, I expected to win kasi nga nawalan kami ng trabaho. Si Tito Earl nawalan siya ng trabaho sa ako din nawalan ng trabaho sa hotel kasi nag-close na. Yung lounge na kinantahan ko. So, ang iniisip ko ngayon, paano ako makabili ng diamond? Eh, parang kami walang trabaho. So, sabi ko, ito na lang talaga yung pag-asa. Nagalit ka kay Eric? Nagalit ka sa akin? Hindi, Tito Boy. Kasi after that competition, tinawagan ako ni Eric, okay ka lang ba? Sabi ko kay Eric, hindi. Kaya alam naman magpapaano ako, diba? Very ako, kasi nandiyan pa yung bitterness ko, bakit hindi ako nanalo? Kasi nga, iba yung expectation ko. Right. Iba yung gusto ko makuha. Kasi nga, wala na akong pera, wala kaming budget that time. So hanggang sa, maging okay ka rin ko, hindi okay lang talaga ako, Eric. Congratulations, nagsabi ako sa akin. Natakot ka? Yes, Tito Boy. Baka naman madadaanan din niya yung mga pinagdaanan ko. Ayoko siyang masaktan, ayoko siyang mapagod sa buhay. But, knowing her life now, I'm so happy for her. Kasi napili niya yung anong gusto niya talaga na, I'm not safe for gender or whatever, but she has her own thing, she has her life now. I'm very proud of her kasi sa lahat ng mga payo ko rin sa kanya bilang nanay. Kaya sabi ko nga sa'yo, 10% ako, 1 to 10 ako bilang nanay. Because the values of everything, like being a Pilipino pa rin. Hindi ko pinapaan sa kanya na Amerikana pa or what, Pinoy na Pinoy pa. Oh, yay! Okay, paano? From the nose. Oh. Hey! Your rib cage, and then hey! Manila, Cebu. Cebu. Bisdak, Pandak. Bisdak. Crystal Glass, Crystal Voice. Crystal Shine. Singer na crush mo. Parang marami dito, Mike. Huwag na. Huwag na. Pinoy singer na iniidolo mo. Martin Yevon. Pinoy singer na takot kang makaduwi. Gary V. Guilty or not guilty, naging baliw sa pag-ibig. Guilty! Lights on or lights off? Lights off lang. Happiness or chocolates? Happiness! Best time for happiness? Anytime. Complete this. Basta Bisaya? Basta Bisaya, guwapa tayo. How's life, Tito Boy? Kasi ang tagal na nating hindi nagchichika. So, one of these days, gusto ko sanang makachika kita ulit. Maraming beses pa. It's really good. It feels amazing to reunite with Tito Boy. He's a really good friend and sobrang happy ako.